Natutuwa ako na makasama kayo ngayong umaga. Very timely. Yung prepare kong PowerPoint ay hindi ko magagamit kasi nahack ang aking Facebook. Tuesday last week, while on retreat, nahack yung Facebook ko kasama si Bishop at saka yung secretary niya. I feel so bad about it. Galit na galit ako. Nararatel ako, hindi ako makakonsentrate sa panalangin. Kasi syempre, may mga private or confidential files na nandoon. Minsan kasi, hindi ako gumagamit ng email. Ginagamit ko doon, ipapadala yung file. Anyway, yun yung takot ko doon. Or, isa pa, ang daming tumatawag sa akin kung ako daw ba talaga yung kasi nanghihingi ng pera at ang dami pang ginawa. Kanina pagdating ko, ang bungad sa akin ni Ma'am Del, whatever is lost will be returned by the Lord. Ano mang mawala, ibabalik ng Diyos. Father, anong feeling mo tungkol doon sa hacker? Nung una, galit na galit ako. Sabi niya, kung magpakita sa iyo, malaman mo nung gagawin mo. Sabi ko, papatayin ko. But human as we are, usually we feel that. That is why we need to pray because we need a strength by God in order for us to feel good. At napansin ko, dahil sa galit ko, apektado lahat ng pare ng kasama ko. Nararatel na rin sila kasi yung iba nasisigawan ko na nga kasi kinukulit, kumain ka. Imagine for 3 days hindi ako makain. Talo ko pa si Elijah. Because I cannot sleep, I cannot eat. Nag-LBM din ako, wala naman akong kinain. Dahil sa sobrang stress. But nung pababa na kami, na-realize ko, sabi ko, hindi pwedeng may galit lagi. We need to be at peace. And later on, since meron naman akong alternate Facebook account, ang problema noon, ang isa pag nakakatuwa, dahil sa takot ng mga tao na paranoid, pati yung pinagre-report. So, hindi ko magamit ng maayos. Yun ang gamit ko ngayon. Kaya sabi ko, hindi ako makakommunicate na maayos. But God makes special way in order for us to continue and to move on. And that special way is called sign. God proves Himself sa pamamagitan ng kanyang mga binabahagi sa atin. In the gospel, we have heard that people were asking sign from Jesus. Pero anong sabi ni Jesus? No sign will be given to you because there is greater than Solomon, there is greater than Jonah here. So madalas sa buhay po natin, ano nga ba yung nagiging udyok or nagiging dahilan bakit kailangan natin ng sign? There are 6 hindrances of faith. First is self-sufficiently. Ay, kayang-kaya ko yan. Naalala niyo yung Titanic? Anong sinabi nung gumawa ng Titanic? The unsinkable. Unang paglalayag pa lang, ano nangyari? It sunk. Kapag tayo ay nagtitiwala lamang sa kakayanan natin, ang mangyayari, hindi natin i-recognize ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga minsan natatawa ko, kapag may mga taong ang yayabang, akala mo hindi mamamatay. Pagdating ng araw, may make-upan din niya nung mga naka-green sa baba. There is always moment with the Lord, nahihina ka. Nahihina tayo. Nakakailanganin natin ang tulong ng Diyos. And that is why we cannot only rely on our own capacity. We have to recognize that we have God to be with us. And in times of difficulties and trials, sa gitna ng ating mga pinagdadaanan, makikita po natin may mga bagay na ang hirap palang gawin dahil
Sa ganang atin lamang, hindi natin ito magagawa. Ito yung mga tinatawag nating spirit-filled moments. Ano yon? Halimbawa, one time I attended this gathering. Yung in-invite nilang speaker, hindi dumating. And so they knew that I'm a priest. Father, pwede po ba kayo? Sabi ko, hala, hindi ako naghanda. Kailangan kong paghandaan. Hindi po pwedeng pagdating mo dyan, basta ka na lang magsasalita. But I don't know. Sabi ko, sige na, Father, kasi malalayo pa yung pinanggalingan. Sabi ko, sige po. And then when we ended, they were thankful. Sabi ko, ano ba sinabi ko? But I know I left something for them. And I do not claim it as my own, but it is God's gift. Anumang meron tayo, anumang pinuposes natin, galing ito sa Diyos. I remember, nung ako'y magpapaayos ng simbahan sa Masambong, sabi ko, maghanap tayo ng mga arkitekto. And true enough, may mga nakuha ko, pero ang mamahal. Pero may na-encounter akong isa na tumatak sa isip ko. Sabi ko, bago tayo magpatuloy, tatanungin ko na kayo, magkano ba ang service fee? Ang sinagot niya sa akin, ang Diyos, Father. Sabi ko, anong ang Diyos? Magdadasal ako sa Diyos ang mas malaki para may pambayad? No, Father. Ang Diyos ang nagbigay sa akin ng talento bilang arkitekto. Dahil simbahan itong ginagawa natin, ibibigay ko sa Diyos kung ano ang ibinigay niya sa akin. Kasi kung dumating man ang panahon na bawiin niya ito dahil na-stroke na ako, Father, hindi na ako makadrawing, pagsisisihan ko kung hindi ko ibinahagi sa maayos na paraan yung talentong binigay niya sa akin. Amen. Ganon din po tayo. Hindi natin pwedeng panghawakan lamang kung ano ang meron tayo. Kung anong meron tayo. Kaya nga, ano ang remedy? Rely on the Spirit's strength instead of your own and acknowledge your dependency on God's gifts. Diba? May biyaya ang Diyos. Ano ang pwede natin gawin? Magdasal. Hingin sa Diyos. Katulad din po yan ng pangalawa, doubt. The second nakaaway ng pananampalataya ay doubt. Nagdududa tayo. Nagsimba ka na. Nagdasal ka na. Pero natatakot pa rin ako, Lord, mag-e-exam ako. Ngayon, usong-uso yung pagpapabless kasi maraming board exams ngayon. Lapis, ballpen, calculator. Di ko alam kung pwede pa nilang bitbitin yung uupuan nila, no? Dahil sa doubt, makakapasa ba ako, Father? Sabi ko, oo naman. Basta mag-relax ka. Anong nangyayari sa taong nagdududa? Kinakabahan. Kapag kinakabahan ka, anong mangyayari? Yung dapat mong masabi, hindi mo na masasabi. Bakit? Dahil natatakot ka. Ang duda o pagdadalawang isip, magbibigay lamang sa atin ng magulong desisyon. That is why, in times of doubt, do not decide without consulting the Lord. Father, ang daming nanliligaw sa akin, 5 sila. Yung una, Father, may motor. Kailangan ko, Father, ng service pa uwi at pagpasok sa office. Yung pangalawa, Father, nililibre ako, Father, para sa meal. Kailangan ko rin magtipid, Father. Yung pangatlo, Father, very sweet siya. Hindi tulad ng ex ko. Mas mapait pa ang ampalaya. Yung pang-apat, Father, kilalang-kilala ng parents ko at kilala din siya ng parents ko. Kaya lang, Father, may amoy. Yung panlima, Father, isa siyang agent ng insurance. Hindi naman Father St. Peter kasi mag-aaway kami noon. Kakompetensya ko. Alin kaya ang pipiliin ko? Sabi ko sa kanya, alam mo, ang piliin mo kung sino ang mahal mo at sa tingin mo magbibigay ng kasayahan
na magpapalapit sa iyo sa Diyos. Oo nga, may motor. Kung saan-saan ka naman dinadala at madali ka pang madala sa langit. Kasi kung magpatakbo, akala mo siyang hari ng kalsada, hindi ka tatanda. Oo nga, pinapakain ka naman. Kaya lang pag nagtatampuhan kayo, sinusumbat naman, ay mahirap yun. Oo nga, kilala ng magulang mo, wala namang trabaho. Paano pag mag-asawa na kayo, nagkaanak kayo? Ikaw ang magtatrabaho. Siya anong gagawin? Hihingi lang, Father. Mahirap yon. That is why we have to choose. When we decide, we have to pray. In times of doubt, the grace of God will take effect only when we entrust to Him. Kaya overcome natin yung doubt when we review the promises of God in the scriptures perhaps, and the immediate or yung gawain ng Diyos sa buhay natin. Ano ba ang mga patunay na sa nakalipas na panahon, nagduda ka pero nanaig ang gawain ng Diyos? For example, nung bata ka, takot na takot ka sa pagpapabunot ng ngipin. Tapos nag-pray ka ng angel of God. After that, di naman pala masakit. That is one of the examples. Bakit masyadong bata naman yung example mo, Father? Yes, kahit nga 80 anyos, takot pa magpabunot ng ngipin. Lalo kung 10 ang tatanggalin para makapagpapustiso na. Our experiences in the past will contribute to what we have now. The third is fear. Parehas din ng doubt, yung fear, dulot ito ng doubt. Matatakot tayo kapag hindi natin na-recognize na kasama natin ang Diyos. Yung Diyos kasi, nandyan palagi. Di ba kahapon, ang ganda ng mga readings sa gospel, inaanyayahan niya yung mga tao na lumapit. Pero anong nangyari? Walang gustong dumalo kasi busy. Ang daming gawain. Yung iba minasama pa yung invitation. Ang daming pagkain. Sa first reading, ano ang promise ng Diyos? Sabi kahapon, sa bundok ng Siyon, gagawa ng piging ang Diyos upang tayo'y makadalo. At doon, pawang kaligayahan at wala tayong matatamasang hirap. Yan ang patunay na mahal tayo ng Diyos. Pinangakuan tayo na makasama niya ng may kaligayahan. Ano naman mapapala namin kapag ginawa namin to, Father? Hindi tayo matatakot kapag may unos na dumating sa buhay natin. Hindi tayo matatakot maubusan kapag tayo ay nagbahagi. Yan, Father, pinag-aaral ko yan. Pero, hindi man lang ako sinabihan, nag-graduate na siya, nag-copying pa, nursing pa naman. Hayaan mo na. Ang importante, nakapagbigay ka, nakatulong ka. Gagawa ang Diyos ng paraan. Tulad ng sinasabi ni Ma'am Del sa akin kanina, ng paraan upang maibalik kung ano ang nawawala at kung ano ang naibigay mo para makapagbigay ka pa rin sa iba. I remember when my father met an accident in 1998. Naputol yung mga buto niya sa binte at sa motorcycle accident. Pero naremedyohan naman, may bakal. So nakakalakad pa rin yung tatay ko ngayon. Nung nasa hospital siya, kailangan namin ng 8 donors. Ni isa wala kaming makuhang donor ng dugo. Gabing-gabi na yon. You know what God did? Yung mga nurses doon sa hospital, nag-volunteer sila. And we were offering a payment, ayaw nila. Binilhan na lang namin ng pagkain as a treat to them. God will make a way. Kaya yun ang sinabi ko sa kanya, pinag-aral mong nursing, malay mo sa ibang tao, sa ibang nurses mo mahanap yung hindi mo nakita sa pinag-aral mo. Kasi marunong ang Diyos.
Eh, Father, paano yun yung boyfriend ko? Brinaykan ako, ang dami niyang utang. Huwag kang mag-alala. Makakakuha ka ng boyfriend na mayaman. Na ibibigay sa iyo lahat at hindi ka uutangan. Magdasal ka lang. Eh, paano yun, Father? Yung lahat ng bagay nasa Kanya. Ibabalik nga yan. Mag-antay ka lang. Nagmamadali kaya ka nagkakamali. Di ba? So, fear makes us weak. Di ba? Ano ang pakiramdam ng natatakot? Kinakabahan? Nanginginig? Nag-LBM? Naglalabasan ng rashes? Nararatel? Pag pinagsulat mo, hindi makapagsulat kasi nanginginig? Hindi makakain dahil hindi makakonsentrate? Walang gana. Ganyan ang bunga ng fear. Paano susolusyonan ang takot? Of course, with the help of the grace of God, our prayer, hanapin natin ang source ng takot natin. And pray to God that we may be at peace. Ano yung prayer na yon? Lord, I entrust everything to you. Natatakot po ako. Pero alam ko, ikaw ang nakakaalam ng lahat ng bagay at ikaw lang po ang makakatulong sa akin. When we learn to give up everything and put in God's hands, magiging kalmado tayo. Alam niyo po ba yung pakiramdam? Nabibili ka pero wala ka ng pera at may dalawa ka lang option. Dahil malayo, yung bibilhan mo, wala ka ng pera, wala ka ng ibang pwede mapagkunan, pipili ka na lang nung lesser. Pero you have to trust na okay din naman ito. Ganon din sa pagdidesisyon. Ibinibigay natin ang buong buo sa Diyos at bahala siyang mag-decide. Sa totoo lang, kapag nagpapapray over sa akin, ang isang line dyan, binubuksan ko yung isipan ng nagpapapray over. Either magpapa-opera, mag-e-exam. Ang lagi kong sinasabi, open the heart of this person so that your will may always be done and so that he or she may be able to receive your grace. Kasi baka mamaya, iba ang ibigay ng Diyos, sisihin pa ako. Father, nagpa-pray over ako sa iyo, nabagsak pa rin ako sa exam. Gusto kong sabihin, bakit? Anong pakialam ko sa iyo? Ako ba nag-exam? Baka iba ang Diyos, iba ang ibibigay ng Diyos. Eh, ang problema, kung sarado yung puso, baka masamain niya yung ibibigay ng Diyos. Kasi remember, everything is heard by God, but the answer relies on His power. The next is trusting the physical. Nagre-rely lang tayo sa nakikita ng mata. Ito yung hiningi sa Ebanghelyo ng mga tao. Give us a sign. Madalas ganun din tayo pag nagdadasal. Lord, bigyan mo po ako ng sign. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Merong isang babae na pumasok sa simbahan. Ang tagal na kasi niyang nagdadasal ng asawa. So, nung nakaluhod siya sa loob ng simbahan, sabi niya, Lord, desperado na talaga ako. Kating-kati na ako magkaroon ng partner sa buhay. Bigyan niyo po ako ng tanda. Ang unang lalaking makakasalubong ko paglabas ko dito sa simbahan, please make sure na siya na ang magiging boyfriend ko. Delikado yung prayer na yon. Remember, paglabas niya ng simbahan, ang una niyang nakasalubong yung taong grasa nang hihingi sa kanya ng pera. My dear brothers and sisters, signs are not always equivalent with what we are asking. Ang tunay na sign ay ang gawain ng Diyos
sa atin sa nakaraan. Ang tunay na sign ay yung nararanasan nating kabutihan sa ating kapwa. Ang tunay na sign ay ang nararanasan nating biyaya mula sa Kanya. Ang tunay na gawain ng Diyos, makikita sa kabutihan. Papaano? Balikan natin. Ilang beses na sa buhay natin, nagkamali tayo. Ilang beses na ba sa buhay natin, nawalan tayo ng tiwala sa sarili natin. Ilang beses na ba tayong nalugmok, pero buhay pa rin tayo. Habang papunta ako dito, sabi ko, the mere fact that God is allowing people to invite me, to use me, to let me serve, there is always hope. Kaya ang kinakailangan natin ay ang pagtitiwala sa grasya niya. Sapat na si Jesus. Siya na ang tunay na sign. Ang kailangan lamang po natin ay kung papaano natin siya tatanggapin sa ating buhay. Papaano natin bubuksan? Ang tanong kasi, handa ba kayo sa grasya? Handa ba tayong buksan ang puso natin sa kanyang biyaya? Kasi minsan may mga ipinapadala siya na hindi masaya, masakit, pero tama. Ano yung tama? Halimbawa, meron kang anomalous relationship with a married man or woman. Ang tugon ng Diyos para itama ka, hiwalayan mo. Father, masakit yun kasi mahal ko siya, mahal din naman niya ako. Pero hindi tama, bakit? Sisirain mo ang pamilya niya. Maninira ka ng relasyon. Ano ang sinasabi ng Diyos? Humiwalay ka, maghanap ka ng walang sabit. Anong ibig sabihin ng may sabit? Yung may ganyan. Kaya yung mga may asawa dito, huwag niyong tatanggalin ang singsing ninyo kapag umalis kayo ng bahay. Kasi simbolo yan na kayo ay may asawa na at committed na. Kasi kung makitang may wedding ring ka, hindi na yan lalapit kasi may sabit. Okay? Kaya lagi kong pinapaalala yun sa kinakasal ko. Sagisag yan na hindi ka na pwedeng lumapit at pwedeng lapitan. Yung iba talagang tinatanggal kasi para anonymous. Baka pwede pa makalusot, Father. Huwag naman. Bakit? Kasi marami ang masisira. But God will make a way. God will do everything in order for us to be blessed. So with great trust to God, with great offering to Him, let us always ask His guidance. So yung mga ibinigay ko sa inyong pointers, ilan lang yon sa kalaban ng pananampalataya. Pero kayo po ang magpapatunay ng tunay na tanda ni Jesus. Ang biyayang araw-araw na natatanggap at natatamasa ng bawat isa. Amen. Amen po ba? Palakpakan natin ang Diyos. Thank you for joining us. View our past broadcast on the St. Peter Community YouTube channel and St. Peter Community Facebook page. Don't forget to like, to share, to subscribe, and hit the bell so you can be notified on our upcoming activities. Maraming salamat po at laging tandaan, unahin natin lagi ang Diyos.